kumusta? Sabihan mo naman kami, just a little, konti-konti lang, short, your role here in Fatherland and who were you portraying? My role here is si Rudy, isang real estate agent, and ako yung kumukuha ng lupa nila Allen Dizon dito sa yung character niya. Parang ako yung inutusan ng boss ko na kuhanin yung lupa nila kung saan sila nagsasaka. So ayun, parang may encounter kami doon, and then doon mag-start yung story actually. So bad boy ka dito? Yes, bad boy. First mo ba to na villain? First. Bakit ka, or wala ka bang inhibitions in doing a villain role? Wala naman, gusto ko nga kasi palagi na lang mabait, palaging yung wholesome, ganun. Tapos mostly ng role na pupunta sa akin, hindi pa ganun kasama. Pero this one, di ba, wrapped up last year pa. I remember, unang lumabas yung article August 2024 pa. So, pero kailan nyo natapos yung movie? Natapos namin, parang later last year. Later last year. Yung sanabi mo may encounter kanina, so may like shooting scenes, like barilan scenes with Wala naman, mga fight scene, ganyan. So, first, may fight scene ka na din? Did you train or how did you prepare for it? Short lang naman siya. Though, hindi naman ganun kahirap. Fight scene namin. Let's talk about yung sanabi mo kanina about yung college boy na role. Sa anong upcoming project? Ayun, I have an upcoming film ulit, yung Graduation Day yung title nito. And director namin dito is si Direct Dante Balboa, debut film niya. And then siya lang yung sumulat. Okay. Anong role mo doon? Ako dito si Simon, isa akong estudyante na alam mo yun, pangarap niya lang na makatapos ng pag-aaral kasi gusto niya may taguyod yung pamilya niya. Pero along the way, maraming tragic na mangyayari sa buhay niya, lalo na sa pamilya niya. And then, sila na lang ng lola niya yung matitira. And, ayun, doon mag-tell story. Heavy drama. Story, sa Lola and the Apo story. So heavy drama siya? Heavy drama. Okay. Ito ba yung masasabi mong pinaka-drama mo na ever? Although, mahilig ka naman sa soap opera. Oo. Isa siguro sa pinaka-heavy drama sa tingin ko. Sino mga kasama mo sa movie? Si Miss Elizabeth Propesa, siya yung lola namin dito. Si Sir Simon Ibarra, tatay ko. And then si Rico Barrera nandito rin, kuya ko siya. Si Angeli, I'm not sure si Angeli. Yung kapatid ko dito, si Teresa. Parang pa-serious yung mga projects mo after you won Best Actor sa Harlem. Is it, pinipili mo ba siya or talagang sadya na lang yung talaga yung dumadating sa'yo ng mga projects? Kasi, di ba, first kita nakilala teenager ka pa, cutie. Ngayon parang full-grown actor ka na talaga. So, paano yan? Like, at this stage of my career, parang gusto ko talaga gumawa ng mga makabuluhan na pelikula. And then, out of the box, yung character, kasi sa Jimmy, yung mga ginawa kong serye, magaganda yung character ko, pero parang gusto ko naman mag-try ng iba, ng bagong character na hindi ko pa nagawa. Challenging siya, and then dito kasi sa film, mas mahasa ka kasi like yan, kasama ko si Direk Joel, magagaling na director, and then mga actor, and then yung character parang nasasalamin sa totoong buhay. Okay, pero you're still with Sparkle, di ba? May next project. At saan ka namin naabangan next? Abangan nila soon. Sana magkaroon. Pero gusto ko sana sa action. Ano? Action. Action na bala Black Rider. Ganun. Yes, sana. Oh. Anyway, balik tayo dun sa una mong sa movie. When ito ma-release? After Fatherland. Yung The Graduation kailan? Fatherland is showing na on April 19 sa Cinemas Nationwide. And then yung Graduation Day wala pa naman. Pero you're still about to film it, of course. We're filming it. Kwentuhan mo ako sa process. Sabi mo kasi magpapapayat ka because for you to look like a schoolboy. Oo, kasi
may stages kasi first, parang unang yugto and pangalawang yugto. So, si Aidan Veneracion is nandito rin. Siya yung young, Simon, siya yung young na ako. And then, transition niya is from high school, ako na siya, and then college. So, kailangan medyo, alam mo yun, batang tingnan, ganun, schoolboy. High school ba to or college? High school and college, natawid siya. So ano siya? So kailangan pala talaga. Tapos yung character ko dito si Simon, of course, mahirap lang sila. Kasi, ayun, may mga matay sa pamilya niya, and then siya lang yung... Mahirap ka pa gawing mahirap kasi ang yaman ng hitsura mo. Parang talaga ba? Talaga ba, Jerry? Yeah, sige. Next question ko. Sabi ni Derek kanina, ang husay-husay daw ng ensemble ng The Fatherland. Somehow it's just... Anong reaction mo doon? Ano ko doon? Siyempre, masaya ako kanina. Napatingin nga ako sa kanya nung sinabi niya yun. Napapalakpak ako. Sabi ko, thank you, Derek. And sarap sa puso kasi si Direk Joel, alam natin, mas mahirap siya. Of course. Award-winning director. Marami na siyang aktor o malalaking aktor, artista na nakasama. So para masabi niyo yun kanina, I'm proud dun sa naging role ko kahit na very short lang yung appearance ko doon, pero alam ko din nagawa ko ng tama kasi siyempre binigay ko yung best ko. Natakot ako kay Direk. So aabangan ka namin dito. Sige. Nanalo kang best actor because of that movie na yung Blooms, di ba? Ginulat mo naman kami doon, Jerry. Bakit? Alam mo na anong ginawa mo doon. Pero was that planned? Was that planned? Wait lang, sorry. Jonel, okay na. Was that planned? Planned? Oo. I mean, pinag-isipan mo ba yan? Shit, i-go ko na to. Sorry, ngayon lang kasi kita nakausap after that. Sige, i-go ko na to kasi ano. Or parang ano lang yun, like spur of the moment na shit, ang ganda ng script, go na. Hindi ko naman pinag-isipan yun. Talaga? Nalaman kong gano'n, sabi ko, yes, gagawin ko naman yan. Gagawin ko kasi kaya ko yan. Anong reaction ng family mo? Nagulat, syempre. Kasi first time nga yun. Pero nakita naman natin doon sa film na hindi naman siya stores. Hindi naman. Siya sa Tsaka mabilis lang. Mabilis lang. Kaya nabitin kami. Joke lang. Pero sunod. Meron pang charas lang. Pero di na naman yun bago for you because nag-underwear model ka before and stuff like that. Pero ang sasabihin ng mga tao, pag nasimulan na kasi yan, baka sunod-sunod na. Would that be something na you would be open to? Like, I think so. Parang wala naman akong issue about doon. As long as sabi ko nga, kaya ko. So, tingnan natin kung hanggang saan yung kaya ko. Ilang take yun? Ilang take? Kasi parang may shot dito tsaka may shot. Or isa lang? One take lang. Nag-plaster ka? Ha? Nag-plaster ka doon? Plaster. Safety. Bakit naman ang bilis lang? Nakakatawa kasi yung mga namin doon, kasama namin doon sa eksena. Di ba, post-pandemic yun? Yes. So we're working medyo mahigpit pa. Yeah. Yung mga kasama namin doon is mga staff nila, mga production namin. So, ayun yun, medyo nakakatawa lang. Kasi? Makilala namin sila. Ano no? Makilala namin, tapos sila yung eksena. Dikata ng plaster din. Ha? Dikata ng plaster din. Nag-plaster ka? Sayang naman. Anong first mong reaction? Siyempre iba yung dating Pag nasa cinema na first mo siyang napanood, anong reaction mo dun sa cinema? May hiya ng konti, siyempre. Pero proud. Proud ako kasi nagawa ko yun. Dapat lang kinis Pero siyempre, yun, ang hirap kasi lumabas from doon, di ba? Pero ikaw, you're not taking it against people na magko-comment ng medyo under the or below the belt comments about that one. Wala naman, okay lang naman. Normal na lang, wala na lang yan. Okay. So sabi mo kanina aabangan namin sa next. Sabi mo kanina aabangan namin sa next. Sa next film, abangan nyo kung ano. Anyway, sige yun na muna.